Sa malayong nayon ng San Isidro, ay may isang dalaga na nagngangalang Sofia. Siya ay isang simpleng babae lamang na may pusong handang tumulong sa kapwa. Hindi siya mayaman, ngunit ang kanyang kagandahan at kabutihan ang nagbibigay liwanag sa kanyang buhay. Isang umaga, habang naglalakad si Sofia papuntang paaralan, siya ay may napansing isang matandang pulubi na nakatambay sa tabi ng daan. Malalim ang mga guhit ng kahirapan sa mukha ng matanda at ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Napukaw ng atensyon ni Sofia ang itsura ng matanda kahit naglakas loob siyang lumapit dito. "Salamat po sa inyong kabutihan," sabi ng matandang pulubi. "Matagal na akong naghihintay ng isang mabait na kaluluwa na magbibigay sa akin ng tulong." Tumugon naman si Sofia nang may malasakit sa kanyang tinig. "Wala po kayong dapat na ipagpasalamat sa akin. Bilang isang mamamayan po, ay tungkulin natin na magmalasakit sa isa't isa. Paano ko po kayo matutulungan?" Ipinakita ng matanda ang isang munting dampa na ginagamit niya bilang tahanan. "Aking pinapalad na dalaga, kailangan ko ng tulong upang makabili ng pagkain at gamot. Ang aking pamilya ay wala na at ako ay nalalabing na lamang." Sa taimtim na panalangin, sinabi ni Sofia, "Huwag po kayong mag-alala, tutulungan ko po kayo. Maghintay lamang po kayo dito ha." Inilabas ni Sofia ang kanyang pitaka at ibinigay ang natitirang pera na meron siya. Hindi iyon malaki, ngunit sapat na iyon upang mabili ang mga pangangailangan ng matanda sa loob ng ilang araw. Napuno ng tuwa at pasasalamat ang mga mata ng matandang pulubi. "Mataas ang respeto ko sa iyo, magandang dalaga. Nais ko sanang malaman mo na ang iyong kabutihan ay hindi ko basta-basta makakalimutan." Isang linggo ang lumipas at hindi inaasahang nakasalubong muli ni Sofia ang matandang pulubi sa tindahan ng biskwit. "Talaga po bang wala kayong ibang makakain bukod dito?" tanong ni Sofia na puno ng pangunawa. Ngunit sa pagkakataong ito, ay iba ang tono ng matandang pulubi. "Gusto ko sanang ibahagi sa iyo ang isang lihim. Ako ay hindi tunay na isang pulubi. Sa katunayan niyan, ako ay isang bilyonaryo." Nagulat naman si Sofia sa kanyang narinig. Paano nangyari yun? Bakit kayo nagpapanggap na isang pulubi?" Tanong niya na parang nalilito at hindi alam kung totoo ba talaga ang sinasabi ng matanda. Ngumiti naman ang matandang bilyonaryo at saka ito nagsalita. "Nais ko kasing makilala ang tunay na katangiang hinahanap ko sa isang babae na magiging kapareha ng aking apo. Ang nakita ko sa iyo, Sofia, ay isang pusong handang magbigay ng walang hinihintay na kapalit. Yun ang katangiang hinahanap ko." Hindi makapaniwala si Sofia sa sinabi ng matanda. "Pero bakit hindi niyo po sa akin sinabi kaagad? Bakit niyo po sa akin itinago ang katotohanan?" tanong niya rito. "Sadyang magkalayo ang mundo natin, Sofia. Kung nagpakilala ako bilang bilyonaryo, baka lamang kayo ay lumapit sa akin dahil sa aking yaman at hindi dahil sa inyong totoong puso. Gusto ko sanang makilala ka ng totoo." Naiintindihan ni Sofia ang layunin ng matandang bilyonaryo at nagpatuloy sila sa kanilang usapang magkaibigan. Hindi nagtagal ay nakilala ni Sofia ang binatang apo ng bilyonaryo na si Gabriel. Pinapunta ng matandang bilyonaryo si Sofia sa malaking mansyon nito. Hindi mapigilan ng dalaga na hindi humanga sa kagandahang nakikita niya. Sadyang sa mga pelikula lamang niya nakikita ang mga ganitong klaseng mansyon at ngayon ay hindi siya makapaniwala na nasa harapan niya na ito. "Pumasok muna tayo, Sofia," imbita ng matanda habang may malawak na ngiti sa labi. "Sobrang ganda naman po ng mansyon niyo. Para akong nananaginip sa lahat ng nakikita ko ngayon," manghang wika ni Sofia habang ang mga mata ay nakalibot sa buong kabahayan. "Lolo?" Sabay silang natigilan nang marinig ang boses ng kung sino. Lumingon naman ang matanda sa may hagdan at ganoon rin ang dalaga. Nakita ni Sofia ang isang binata na diretso ring nakatingin sa gawin nila. "Siya ba ang ating bagong katulong?" Walang kabuhay-buhay na tanong ng binata. Kumunot naman ang noo ni Sofia. "Hindi apo, siya si Sofia. Natatandaan mo pa ba nung sinabi ko sa iyo na hanapan kita ng babaeng mamahalin mo?
Sagot naman ng matanda. Biglang bumilis ang pagtibok ng puso ni Sophia. Muntikan niya nang makalimutan na ito pala ang dahilan kung bakit pinapunta siya ng matanda sa mansyon. Sumama ang tingin ng binatang si Gabriel na parabang hindi nito nagustuhan ang narinig na balita. Lolo, di pa sinabi ko na po sa'yo na hindi ko kailangan ng isang tao. Pakiusap naman, respetuhin mo naman ang desisyon ko. Padabog na tumalikod ang binata at pumasok muli sa kwarto nito. Saglit na natigilan ng matanda hanggang sa nilingon niya ulit ang dalaga at marahang umiti. Pasensya ka na apo iha. Mabait naman niyang apo ko. Mukhang wala lang talaga yun sa mood. Nahihiyang sambit ng matanda. Ngumiti naman si Sophia at hinawakan ang kamay nito. Lolo, alam ko po kung ano ang gusto niyong mangyari pero mukhang hindi po ako sang-ayon sa gusto niyo po. Medyo mabilis po ang nangyayari at hindi po ako sigurado na magkakagusto po ako kaagad sa taong hindi ko naman po kilala. Mahina akong paliwanag ng dalaga. Kit na patango na lamang ang matanda. Mukhang tama ka nga Sophia. Pasensya ka na ha. Mahal ko lang talaga ang apo ko. Gusto ko lang kasing bumalik ang dating masiyahing Gabriel. Nakilala ko at kilala naming lahat sa loob ng mansyong ito. Masiyahin kasi siya noon eh. At talaga namang napakabait na bata. Malungkot na sabi ng matanda. Kaya biglang nagtaka ang dalaga. Bakit po lolo? Nagbago po ba ang trato niya sa inyo? Hindi mapigilang mapatanong ang dalaga. Bago magsalita ang matanda, ay nagtungo muna sila sa hardin ng mansyon. At doon ipinagpatuloy ang pag-uusap. Masayahin at pilyong bata yang si Gabriel noon. Madalang nga lang namin siyang nakikita noon na malungkot at galit eh. Ngayon bigla siyang nagbago at hindi namin alam ang tunay na dahilan. Balita ko ay may girlfriend noon ang apo ko. Ngunit ipinagpalit siya at iniwan. Yun siguro ang dahilan ng biglaang pagbabago niya. Paliwanag ng matanda. Kahit napatangu-tango na lamang si Sophia. Kaya siguro nagkaganyan ang apo niyo, lolo. Sambit ni Sophia habang maraang inaaplos ang likod ng matanda upang damayan ito sa kalungkutan. Kaya Sophia, nagmamakaawa ako sa iyo. Tulungan mo sana ang apo ko. Tulungan mo kami na maibalik ang ngiti ng apo ko. Nagmamakaawang sabi ng matanda. Napalunok na lamang si Sophia at bahagyang nag-isip. Bibigyan kita ng pabuya kapag nagawa mo apo. Pakiusap, dagdag pa ng matanda at napapakit naman si Sophia at umili. Hindi ko po kailangan ng pabuya para tumulong lolo. Hindi ba sabi ko po sa inyo na bilang isang mamamayan ay tungkulin natin na magmalasakit sa isa't isa at sa pamamaraan ng kabutihan ay mapapaganda natin ang ating buhay. Kaya't sige po, handa po akong tulungan kayo. Gagawin ko po kung ano po ang makakaya ko. Mahining sabi ni Sophia, kaya't naiyak na lamang at ngumiti ang matanda sa kanya. Maigpit siyang niyakap nito at ngayon ay marahan ng umiiyak. Salamat apo ha. Isa kang anghel na dumating sa buhay namin. Maraming salamat talaga. Umiiyak na sabi ng matanda. Simula noon ay madalas nang magtungo si Sophia sa mansyon upang gawin ang kagustuhan ng matanda. Akala niya nung una na madali lamang ang kanyang misyon. Ngunit palagi lamang siyang binabaliwala ng binata at hindi rin kinakausap. Hoy ikaw, kunan mo nga ako ng isang basong tubig. Utos ng binata sa kanya. Nagulat naman siya dahil sa wakas ay kinausap na siya nito. Sumunod naman si Sophia at dali-dali nang kumuha ng isang basong tubig sa kusina. Bilisan mo! Rinig niyang sigaw ng binata. Kahit nataranta na lamang ang dalaga at patakbo nang umakyat sa hagdan. Nang makapasok na siya sa kwarto ni Gabriel, ay bigla siyang dumulas at paupong bumagsak sa sahig habang natapon naman ang lahat ng tubig na dala niya sa kanyang mukha. Aray ko po, reklamo ng dalaga habang nakahawak sa kanyang puwet. Maya-maya pa ay may narinig siyang mahinang tawa kaya kunot noon na lamang niyang nilingon ang binata. Nasasaktan na nga yung tao, tinatawanan mo pa? Nakangusong sabi ni Sophia at mag-isang itinayo ang kanyang sarili. Maya-maya ay saglit siyang natigilan nang mapagtantong napatawa niya ang binatang masungit. Ayos! Sa wakas ay napatawa rin kita. Pasayang sabi ni Sophia.
habang nakaturo sa labi ng binata. Agad namang tinakpa ni Gabriel ang kanyang labi at lumingon sa ibang direksyon. Yehey! Napatawa na kita! Sus, wag ka nang mahiya. Ipakita mo na ulit ang ngiti mo sa akin. Nakangiting wika ni Sophia habang pilit na pinapaharap ang binata sa kanya. Tumigil ka nga. Basa ang damit mo. Mas mabuti pang magbihis ka na. Seryosong sabi ni Gabriel. Kit na patingin ang dalaga sa kanyang kasuotan. Agad niyang tinakpa ng dibdib niya nang mapagtantong kitang-kita na ngayon ang suot niyang bra dahil sa kanyang basang kasuotan. Wala akong dalang extra t-shirt eh. Nahihiyang sambit naman ni Sophia. Umiling na lamang ang binata sa sinabi niya. Hay nako, sige, subukan mong tumingin sa damitan ko. Baka meron akong t-shirt yan na kasya sa'yo. Hiramin mo muna. Walang ganang sambit ng binata. Sumunod naman ang dalaga at naganap ito ng t-shirt. Nang makahanap, ay agad niya na itong isinuot. Nako, buti na lang ay may ganito kang t-shirt sa closet mo. Kasyang-kasya sa akin. Masayang sabi ni Sophia. Bigla namang natigilan si Gabriel nang lumingon ito sa kanya. Hubarin mo yan. Halos pabulong na sabi ni Gabriel. Kit kumunot naman ang noo ni Sophia. Bakit? May problema ba? Nalilitong tanong ng dalaga. Sabing hubarin mo yan eh. Galit na sigaw ni Gabriel at sapilitan siyang pinahubad ng kanyang damit. Halos mapunit na ang t-shirt sa ginawa ng binata. Nang mahubad na ito, ay agad na tinakpan ni Sophia ang kanyang katawan gamit ang basa niyang t-shirt. Ano bang problema mo? Galit na ring tanong ng dalaga. Pinulot ng binata ang kanyang pitaka at kumuha ng pera at padabog na ibinigay sa dalaga. Di ba nandito ka lang dahil sa pera? O yan, umuwi ka na at huwag ka nang babalik pa rito kahit kailan. Galit na sigaw ni Gabriel at tinulak pa siya papalabas ng kwarto. Hindi man lamang nakapagsalita ang dalaga at umiyak na lamang ito. Maya-maya pa ay biglang lumabas si Gabriel habang bitbit pa rin ang t-shirt na sinuot kanina ng dalaga. Halos patakbo itong bumaba sa hagdan at lumabas ng mansyon. Mabilis itong sinundan ni Sophia. Nang makalabas ay doon lang rin niya napagtanto na umuulan pala. Ngunit binaliwala ito ng dalaga at patuloy pa rin siya sa pagtakbo habang siya ay nakasunod kay Gabriel. Maya-maya ay biglang tumigil sa pagtakbo ang binata sa ilalim ng malaking kahoy. Hindi ko alam kung ba't bigla kang nagalit sa akin pero gusto ko lang sabihin sa'yo na hindi ako mukhang pera at lalong hindi ko kailangan ng pera nyo. Kung hindi ako naawa sa lolo mo, ay hindi ko gagawin ang lahat ng ito. Sigaw ni Sophia, ngunit parang binabaliwala lamang ito ng binata. Sabi niya hindi niya ako iiwan. Sabi niya sa akin nilalaban siya para sa aming dalawa. Pero tingnan mo ngayon, iniwan niya akong mag-isa. Umiiyak na sabi ni Gabriel habang mahigpit na nakayakap sa t-shirt. Nalilito man, ay nilapitan pa rin ni Sophia ang umiiyak na binata. Pareho na silang basang-basa ngayon ng ulan, pero binaliwala nila ito. Maya-maya pa, ay may nakitang isang lapida si Sophia at mukhang last year lamang iyon ginawa. Biglang bumigat ang damdamin ng dalaga nang dahan-dahang lumod si Gabriel sa harapan ng lapida habang ito ay walang tigil sa pag-iyak. Mahal na mahal namin ang isa't isa. Akala ko siya na talaga ang babaeng makakasama ko habang buhay. Pero sadyang mapaglaro talaga ang tadhana at ginawang magkaiba ang aming buhay. Akala ko talaga siya na, pero inagaw ang buhay ng babaeng pinakamamahal ko at ang tanging rason ng ngiti ko araw-araw. Nagsimula nang maiyak si Sophia sa sinabi ni Gabriel. I'm sorry, ikinalulungkot ko. Hindi ko alam na ito pala ang dahilan ng lahat ng kalungkutan mo. Alam kong mahirap pero kailangan rin nating tanggapin ang mga nangyayari sa ating buhay. May dahilan kung bakit nangyayari ang mga bagay-bagay at kailangan rin nating tanggapin kung ano man ang magiging kalalabasan nun. Umiiyak na sabi ni Sophia. Patuloy rin sa pag-iyak si Gabriel, kaya dahan-dahan niya itong niyakap upang ito ay damayan. Nanatili sila doon hanggang sa kumalma ang binata. Madilim na nang makabalik sila ng mansyon. Salamat at sinamahan mo ako, Sophia.
Sorry rin sa nagawa ko at nasabi ko sa iyo kanina. Mapapatawad mo pa kaya ako? Wika ni Gabriel. Kaya't bahagyang natawa ang dalaga at tumango. Nako, syempre naman. Lalo na't naiintindihan na kita ngayon. Babalik ako dito bukas. Tutulungan kitang makamove on. At the same time, ay matanggap po ang buong katotohanan. Ngumiti naman si Gabriel sa sinabi ng dalaga at muli siya nitong niyakap. Salamat talaga, Sofia. Bulong nito habang nakayakap sa kanya. Dahil sa kanilang pagkakaibigan, unti-unti nilang nadiskubre ang kanilang mga pangarap at pati na rin ang kanilang layunin sa buhay. Sa proseso ng kanilang pagkakakilala, ay unti-unti rin nilang natuklasan ang kanilang mga pagkakatulad at komplemento sa isa't isa. Sa huli, inamin ni Gabriel ang katotohanan sa kanyang lolo. Lolo, mahal ko na po si Sofia dahil sa kanyang kabutihan at katalinuhan. Hindi ko nais na ang aming pagmamahalan ay maging batayan sa aming yaman. Mahal ko siya dahil siya ang nagpapaalala sa akin na ang tunay na kayamanan ay makikita sa mga simpleng bagay. Napahanga naman ang matandang bilyonaryo sa mga salita ni Gabriel. Tinanggap niya ang pagmamahal ng dalaga at sinuportahan ang kanilang pag-iibigan. At tulad nga ng inaasahan, nagpatuloy ang buhay ni Sofia at Gabriel bilang sila ay mag-asawa na ngayon. Sa kanilang pag-iibigan, namulat sila sa halaga ng pagbibigay ng walang hinihintay na kapalit. Naging inspirasyon sila sa kanilang komunidad at nagsilbing huwaran ng tunay na pagmamahal at kabutihan. At sa kanilang buhay na puno ng pagmamahal at pagtulong sa iba, patuloy na pinagsasama nila ang yaman ng puso at ang yaman ng mundo sa isang magandang paglalakbay tungo sa tunay na kaligayahan. Sa kwentong ito ay mapapatunayan natin na hindi lahat ng tao ay nagpapasilaw sa salapi. May mga tao pa rin talaga dito sa ating mundo na handang tumulong kahit walang hinihintay na kapalit. Sana'y ang kwentong ito ay magsilbing inspirasyon sa bawat isa at makapagbigay ng tunay na pag-asa